Umakyat na sa 20 ang nasawi sa pagbaha dulot ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Hindi pa man nag-landfall ang Bagyong Santi sa bansa, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang alert status sa red. Ayon kay Major Reynaldo Balido, nais ng ahensya na maging handa ang lahat, partikular na ang mga ahensyang kasapi sa NDRRMC Council. Kabilang rito ang DILG, DSWD, DOH, AFP, PNP, Coast Guard at iba pa. Inabutin muna natin na yung mga response agencies ang mga nandito, such as itong ating mga uniform personnel, uniform service, yung ating DSWD, at saka yung Pag-asa for constant monitoring at advisories natin. Ganon din sa mga regional offices natin, regional centers. So basically buong Luzon yung in-alert natin. Nagsimula tayo sa baba, yung Region 5, paakyat sa Region 4 at saka 4B dito sa NCR, and then Region 3, Region 2, 1 at saka Cordillera. Sa ngayon ay wala pang naitatalang epekto ang Bagyong Santi sa bansa, maliban na lang sa higit na 400 pasaherong stranded sa pantalan ng Catanduanes at Albay. Habang sa mga pantalan ng Lucena City at Quezon ay itinigil na nila ang kanilang operasyon upang wala nang maglayag at nang sa gayon ay maiwasan ang anumang trahedya sa dagat. Sa ngayon ay wala pang naitatalang mga residenteng nagsagawa ng preemptive evacuation, pero hinihikayat ng ahensya ang mga residente, partikular na ang mga probinsyang apektado na nakatira sa mga landslide-prone areas at mabababang lugar. Hopefully tumugon sila sa ating panawagan at makapaghanda sila kung kinakailangan mag-evacuate. At alam naman natin gagawin yan ng ating mga lokal na pamahalaan, kasama na yung ating Office of Civil Defense and yung mga mangingisda na palagi nating subject ng ating panawagan na kung po pwedeng huwag nang lumayag muna, lalong-lalo na ngayon na meron tayong signal number 3 na nakataas ng mga probinsya. Samantala, umabot na sa 20 ang namatay at 2 ang nawawala dahil sa Intertropical Convergence Zone. Umabot naman sa higit 200,000 individual ang apektado sa at Mindanao. Sa Negros Occidental, higit 86 ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.